tanungin na natin muna kung hanggang saan ba itong ulan na nararanasan natin. Makakausap po natin ang weather forecaster po ng Pag-asa na si Ms. Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon po. Lord po at si Pauline. Good afternoon, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Lord, pati Ma'am Pauline. Oo, Veronica, ito tuloy-tuloy pa rin na yung pagbuhos ng ulan, no? Ano na ba ang latest kay Typhoon Karina? Nasa na ang bagyo at hanggang kailan tayo maapektuhan nito? Opo, so tama po kayo. Etong si Karina nga ay huling namataan kanina alas 10 ng umaga sa layong 320 kilometers east ng Basco, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. May nakataas din tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Batanes, particularly sa Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ibana. Signal number 1 naman sa may Sabtang, Batanes, Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calagos Islands, at ang northern portion ng Catanduanes. Sa malalakas na pagulan naman, for today, hanggang bukas ng tanghali, 100 to 200 millimeters of rain, Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. 50 to 100 millimeters of rain sa Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, eastern portion ng Isabela at nalalabing bahagi po ng Cagayan. Okay, Ms. Veronica, kakaiba ho, may ilang katangian na masasabi nating kakatwa itong bagyong ito, no? Una, yung area pong karagatan na yan, halos bibihira po yung dumadaan ng mga bagyo po dyan. Hindi ho ba, ma'am? But sobrang bagal yata nitong bagyo na ito to the point na nag-develop na siya into a typhoon. Opo, ito kasing bagyo na ito, so medyo mahaba din kasi yung binaybay niya sa dagat natin. Nasa east lang natin siya. So, naging medyo mahaba yung pagtahak na sa karagatan dahil galing siya sa baba, pataas, palabas ng PAR. So, mukhang matagal talaga. And also, ngayon naman, medyo steady na yung movement niya, papalabas ng PAR natin. Veronica, may posibilidad ba na mag-intensify pa si Karina bago umalis ng PAR? Sa ngayon, nakikita natin na posible pa ito mag-intensify bago ito mag-landfall sa may Taiwan. And then, posibleng humina ito pagka nag-landfall na siya at mas papalayo pa sa atin. Okay. Ordinary viewer, ay makikita, parang ang layo-layo naman sa mapa ng sa land area o sa landmass. Pero bakit inuulan kami? Ano pong sagot natin doon, Ma'am Veronica? Although malayo itong bagyo na ito sa atin sa Metro Manila, ito ay nag-e-enhance o napapaiba nito yung habagat, yung ating southwest monsoon na main driver ng mga pag-ulan sa western section ng bansa. Dahil nahatak na ito, so ang nangyayari ay nagiging maulan sa atin sa Metro Manila, lalo na sa western sections ng Luzon. Veronica, may iba pa bang weather disturbances na minomonitor ang Pag-asa? Maliban dito sa ating habagat, southwest monsoon, at saka dito kay Karina, wala nang iba po. Okay. Okay, natanong mo na yung inaasahan, ano? Alright, so, ang habagat po ba na ito ay mas nakikita natin na intensification itong mga Setyembre pa, ma'am, pero as we stand na, ngayon ba gaano ho ba katindi gaano ka intense ang habagat ngayon to the punto na yung mga probinsya po sa Mindanao ay nababaha na po ng matindi. So, yung habagat kasi natin ngayon, na-enhance nga siya, na-enhance ni Karina. And also, yung ngayon, hindi naman na po inuulan masyado or wala na po masyadong cloudy sa Mindanao area. So, possible naging saturated na yung mga lupa po doon. Kaya, ang nangyayari ay nagiging nagkakaroon ng mga pagbaha din. Although ngayon hindi naman na po natin nakikita maulan. Po, sa Bulacan, kita natin nababaha na. Sige. Alright, maraming salamat po sa oras niyo. Wala po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Ms. Veronica Torres.